Natunton ang 3 flood control project sa isang barangay sa Nauhan Oriental, Mindoro nang hanapin ng DPWH. Ang isang dike naman sa isa pang barangay na dineklarang tapos na, putol pa at substandard umano kahit sobra-sobra ang presyo. Nakatutok si Joseph Morong live. Joseph. Vicky, hindi nga isa kundi 3 mga flood control projects ang hindi makita nitong si DPWH Secretary Vince Dizon na magkaroon siya ng inspeksyon dito sa Oriental Mindoro. Kahit yung mga tao niya sa DPWH Region at District, hindi rin maituro ang proyekto. Magsasampa naman ng reklamo itong si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor laban sa mga nasa likod ng isang overpriced na dike sa lalawigan. Sa mag-asawang Tubig at Panggalaan River, tila pinaglalagay ang mga flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang isa sa barangay Tagumpay, may forma naman pero overpriced at substandard ayon sa nag-inspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizon. Ang mga sheet pile kasing ginamit sa diking ito na dapat 12 metro ang nakabaon sa lupa, lumabas sa 3 metro lamang ang nakabaon ng personal na sukatin ni Secretary Dizon at Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor. Pag araw walang nagbabaon ng sheet piles, pag gabi meron. Consistent 3 meters. Ang kinatwiran sa akin, may resistance kasi. Kitang-kita nyo naman, buhangin lang. Saan napunta yung 3/4? Substandard kasi isang ulan lang, rumagasa, wasak. At ngayon, hinahabol na gawin. Nasa mismong Panggalaan River tayo dito sa Oriental Mindoro. At yun, yung 1.5 kilometers na flood control project sana, ang halaga halos 3 billion pesos. Pero tingnan nyo naman, putol. At halos mas nakasama pa sa mga residente dito sa halip na makatulong. Tulad ng ilan pang flood control project, chinap-chap din sa 7 kontrata ang 2.67 billion peso project. Pinaghatian ng mga ito ng 3 kontraktor, ang Sunwest Incorporated na dating pag-aari ni Representative Saldico, ang St. Timothy Construction Company na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya, at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Putol ang proyekto pero idineklarang tapos nung 1 taon. Ayon kay Dolor, hindi niya alam ang proyekto na walaan niyang building at quarry permit mula sa Kapitolyo. Hindi rin aniya ipinagpaalam ang pag-iba sa dating flood control project kaya binaha ang mga nakatira sa tabi ng dike. Nakapirma sa mga proyekto ang sinibak na DPWH Regional Director, Engineer Gerald Pacanan, na kinukuhanan pa namin ng pahayag. Sabi niya, ginipat daw sa central office. So, hanapin ko ngayon yan. Ano ba to? Napanaginipan ngang bigla na okay, magtayo tayo sa Nauhan? Maghahain daw si Dolor ng reklamo sa lahat ng mga nasa likod nito. Sa barangay Apitong naman, hindi natagpuan ni Dizon ang 3 proyektong umano'y gawa na at pinondohan noong 2024. Dapat ay narito ang 300 million peso dike at esplanade sa Panggalaan River. Isa pang dike na may halagang 250 million pesos at isa pang dike ulit na halagang 200 million. Guni-guni to. Walang proyektong na ako nakikita dito. Baka meron may third eye sa inyo na may nakikitang flood control dito. Basta po dito sa Sitio Dike na sinasabi, hindi yan sa program, wala po. Kahit mismo ang mga tao niya, walang maisagot. Hindi, naka na nga yung papel. At di pasensya ka na, uminit ang ulo ko Alam kong 1 litro ko pa dito, pero ito simpleng tanong to Alam niyo kung nasan to? Yung previous pay po, ang sabi po, dito pong side, nagpapasend lang po ako. Previous Na-relieve po kasi yung sir. project engineer. Yes, sir. Nasaan yung mga luma? Na-relieve po yung... Nasaan na silang lahat? Nasaan silang lahat? Nasaan yung ibang mga engineer na to? Pero hindi nag-turnover sa inyo? Ano mga pangalan nun? Pwede bang pakikuha nga general, pakikuha na lang ang mga pangalan? Vicky, ayon din kay Dizon ay may nakikita na silang pattern o pagkakapare-pareho nitong mga maanumalyang flood control projects. Mabilis gawin, mabilis ding kumulekta sa gobyerno. Ayon kay Dizon, may 100 na siya na mga reklamo tungkol sa mga ito na natatanggap ng kanyang opisina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.